Sa John 10:10, sinabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. So ang gusto ng Panginoon talaga para sa kanyang mga anak ay isang buhay na makabuluhan, masaya, maligaya, punong-puno ng mga kasiyahan. Good life is God's will for His people. Kaya isa sa mga talagang kahulugan ng paghahanap sa will of God is to have a good life. To have a good life is not something people should feel guilty about. In fact, it is a high act of worship because it is God's will for us. 10 steps to a good life. 10 mga hakbang para ang buhay natin ay lalong mapabuti at sa ating matamasa ang lahat ng magagandang pagpapalang inilaan ng Panginoon para sa atin. Salamat, Panginoon, dahil ito po ang gusto niyo para sa amin, a good life. Teach us. Teach us how to maximize the goodness, your goodness in our lives. Lead us, Father. As we gather before you, may you forgive us our sins, cleanse us, enable us to understand your message. Lead us. Be our speaker. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Pag may sinabi natin a good life, we should minimize disadvantages, especially sickness. We should maximize the advantages, especially health, and do the most good. That should be a life well lived. Eat sensibly. Isang step natin to a good life, kailangan matalino tayo sa pagkain. Because you are what you eat. Kahit ano ang ilagay natin sa loob ng ating bibig, nguyain at lunukin, magiging bahagi ng ating katawan, ng ating kalusugan, o magiging sanhi ng ating sakit. When to eat is very important. Ecclesiastes 10:17, Blessed is the land whose king is of noble birth, and whose princes eat at the proper time for strength. So hindi kain na lang ng kain kahit kailan na lang merong tamang oras. At yung mga nag-aaral ng metabolism ng katawan ng tao, sinasabi talagang dapat merong regular time to eat. Whenever possible. And what do we eat? Sa kasimula pa lang, sabi sa Genesis 1:29, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Sa simula, ang original intention, ang gustong kainin ng Diyos ng mga tao ay halaman. Mga bahagi ng halaman, gulay, dahon, prutas. Kaya sila Daniel, nung sila ay gustong bigyan ng pagsubok, nung sila ay binihag sa Babylon, sabi ni Daniel sa kanyang tagabantay, Daniel 1:11-12, Daniel then said to the guard, Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Very sensible. Kasi kung ano ipapakain sa kanila na pagkain ng royal household, sabi nito mga bihag na Israelita, ang ipakain nyo lang sa amin ay gulay, ang ipainom nyo lang ay tubig, huwag na yung mga kung ano-anong inumin from the king's table. Hindi siguro may conviction ang lahat ng tao, kaya hindi kaya ng lahat ng tao na maging ganito ka-strict sa diet. Pero alam natin, when you have a choice, what is a better choice to eat? Pag may kaharap kayong mga pagkain sa mesa, alam nyo kung alin ang mas mabuti talaga sa katawan. Kahit sa Biblia, yun ang sinasabi. Kahit yung mga health buffs, yun ang sinasabi. When you have a choice, importante, at inumin na lang daw tubig. Hindi ko ano-anong mga punong-puno ng mga sugar na mga iniinom, punong-puno ng alcohol, punong-puno ng kulay, mga soda, etc., etc., na nakakapag-increase ng blood sugar. Nagbibigay sa atin ng unwanted weight. Hindi kailangan umorder ng umorder. Sa restaurants, the waiters are trained to always ask you, ano po ang drink? Matubig. Kayo po ba si Daniel? Hindi. Ako si Abednego. Mahirap bang umorder ng tubig? At kung iinom lang ng tubig, health buffs tell us, mabuti, room temperature or warm. Nakakataba daw yung cold drinks sabi nila. At ang isang known fact sa science, when you drink cold drink, your body has to work hard to bring the temperature of what you drank to your body temperature bago niya ma-process. So papagurin niyo yung katawan niyo para painitin yung ininom niyong malamig. Kasi mainit ang katawan natin, bagay, kung ano yung body temperature mo, yun din ang yung iniinom. Leviticus 7:22-23, the Lord said to Moses, Say to the Israelites, Do not eat
any of the fat of cattle, sheep, or goats. So alam nyo na, mga chicharon, mga sari-saring mga bopis, mga sizzling sisig, mga kung ano-ano mga taba ng mga blah 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 na masarap. Inutos na nga eh. May mga utos sa Leviticus na hindi na effective ngayon, but dietitians will tell you, effective pa rin to. Hindi naman lahat ng inutos doong tribal pa lang sila, ang takal-takal na, ay effective pa ngayon. Pero meron mga very effective pa rin, lalo yung may sense na dietary principles. So very importantly, you don't only choose what you eat, but do not overeat. Proverbs 23:2, put a knife to your throat if you are given to gluttony. Bantayan daw, at kung mahilig ka talagang sobrang mag-overeat, bantayan mong mabuti ang iyong lalamunan. Another step to a good life is sleep sufficiently. Kailangan ng tao natutulog ng tama at sa tamang oras. Nakakalungkot lang nga, maraming trabaho ngayon, hindi makakatulog yung mga nagtatrabaho na yon sa tamang oras. Ewan ko kung ano ipapayo natin, how to make up for that. Siguro dapat goal mo lang, pang-emergency mo lang yung trabaho na yon at maghahanap ka ng iba. Pag binigyan ka na ng pagkakataon, ay lumipat ka sa mas tamang oras ang pagtulog. Ano ang kondisyon dapat ng pagtulog? Psalm 4:8, in peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. In other words, sikaping maging tiwasay para mataas ang quality ng sleep. Hindi yung nag-iisip ka ng mga negative things, papapaginipan mo pa. Manonood ka pa ng mga horror bago ka matulog. Again, magiging bangungot. O ang dami-dami mong iniisip na problema, mga inis, galit. Anong klase ng quality of your sleep? At pinagsisikapan, mga kapatid, na maging tiwasay, tahimik at payapa, ipinaglalaban yan. Kasi pag nagpadala tayo sa natural tendencies natin, maliligalig tayo, magugulumihanan. At mahalaga ang tao nagtatrabaho para mapagod at pag nahiga, tulog. Yung iba naman kasi, hindi makatulog. Ba't ka ba hindi makatulog? Lagi kaya nakahiga, kaya hindi ka na makatulog eh. Sumobra na. Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet, whether they eat little or much. But as for the rich, their abundance permits them no sleep. Siyempre, exaggerated tong point na to. May mga rich din naman na masarap matulog. Ang ibig sabihin lang, pag dumadami ang iyong alalahanin, dumadami ang iyong mga negosyo, dumadami ang iyong mga pinagkakaabalahan, mas mahirap matulog ng payapa. Kaya, sikapin na ang hawakan mo lang sa buhay ay yung kaya mong itulog. Pag hindi ka na makatulog sa dami ng mga negosyo, sa dami ng mga iniisip, sa dami ng exciting prospects, sobra na yun, magbawas ka na dahil ang naapektuhan na ay ang iyong sleep. To sleep peacefully is to sleep without cares. Kaya dapat pagod. Sleep early. Kailangan na matutulog ang tao na maaga hanggat pwede. Sinasabi ng mga health advocates, it's best to sleep before or by 10 p.m. No? Kasi meron daw mga body organs tayo na nakakapahinga lang pagka maagang natutulog ang tao. At pag hindi ka nakatulog sa ganung oras, hindi nakapahinga yung body organ mo yan that night. Bukas na uli siya may chance bumawi. Kung nagpuyat ka na naman, kaya napapansin nyo, ang mga lagi nagpupuyat, malakas tumanda. Mabilis pumangit ang pagpupuyat. Kasi talagang hinahanap ng katawan ng tulog at tulog na nasa tamang oras. Sleep early, but do not oversleep. Pagka lagi kang tulog ng tulog, lagi ka rin aantukin. Cyclical. Proverbs 20:13, do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. So hindi yung lagi nakatungangan, nakatihaya, tulog ng tulog, hindi kumikita, tapos gastos ng gastos, tapos kain ng kain. Ano mangyayari sa iyo sa buhay? Kaya kailangan enough sleep, enough work. How else do you have a good life? Think creatively. Kailangan quality ang ating iniisip, quality ang ating trabaho, quality ang mga ginagawa. Proverbs 22:29, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank.
Sabi, pagka ang isang tao magaling, mahusay, ang magiging mga kliyente niya, magagaling at mahusay din. The best people always beat. Yung mga pinakamayayaman na magaling kumita, pinakamagagaling ang nagdadrive para sa kanila, pinakamagagaling ang nagmamanicure sa kanila, pinakamagagaling ang nagtitiklop ng kanilang mga damit, pinakamagagaling ang nagluluto para sa kanila, silang magagaling nagkikita-kita. So, galingan ang pag-iisip, taasan ang quality ng trabaho para you will fly with eagles. Kasi kahit naman super yaman, super sikat, kailangan din niya ng halimbawa ay magmamasahe sa kanya. So, siyempre, alam mo magmasahe sa kanya yung pangit gumawa. Siyempre, yung magaling din. Sila rin ang magkikita-kita. Importante yon. Ngayon, kung nagkataon na, nakasama ka na sa magagaling, natanggal ka pa, well, you know why. Siguro, pang second class o pang third class lang yung service mo. Hindi yung ikaw. Kaya dapat, strive to be your best. Do your best and be creative. Sa Ecclesiastes 1:13, sabi ni Solomon, I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. Matalino na nga, aral pa ng aral. Yung iba naman, hindi na nga katalinuhan, allergic pang mag-aral. Kukunti na nga ang alam, tinuturoan mo ng konti, nosebleed ako, ayaw na. Ang bilis-bilis sumuko. Kaya hindi nadadagdagan ng alam, hindi tumataas ang quality ng trabaho, tapos magtataka, hindi siya umaasenso sa buhay. Be creative, but do not overthink. Huwag din namang sobrang mag-isip. Do not overthink. Yung iba sobrang mag-isip, wala nang kapayapaan sa buhay. Never overthink. Have your rest for your mind. Sabi ng Philippians 4:6, do not be anxious about anything. Pag-isipan mo, pero huwag sobra. Pag panahon na matulog, iwan mo nang iniisip mo, it's a matter of discipline. At maraming mga hiwaga ang buhay, na hayaan nyo na lang manatiling hiwaga. Kaiisip mo, hindi mo rin man maisip. Sabi sa Ecclesiastes 12:12, much study wearies the body. Nakakatuyo ng katawan, nakakatigang, nakakapagod ang sobrang pag-iisip at pag-aaral. And sometimes it is best applied in things that pertain to God. Sometimes the best theology is silence. Maraming mga bagay na hindi abot ng isip ng tao. Meron namang abot, yun ang abutin, pero yung mga hindi maabot, huwag nang pagpilitan. Leave it to God's mystery. Hindi naman kaya talagang lutasin ng tao ang lahat ng tanong niya tungkol sa Diyos. Kaya mapapagod ka lang, kuminsan hihina lang yung pananalig, makakagulo ka lang sa iba. Kung ayaw mong tingilan ng kaiisip ang lahat ng kabusisian mo na gusto mong maintindihan tungkol sa Diyos. How can a finite mind totally comprehend an infinite God? Imposible. Kaya meron tayong inaalam, yung kayang alamin, at merong ipinapasa Diyos na lang. Lalo yung mga issues na parang walang definite na sagot o maraming sagot at hindi mo malaman kung alin ang pipiliin mong sagot. Hayaan mo lang na nandun yun. Hindi mo kailangang solven ang lahat ng bagay. Another step to a good life is to work patiently. While you think and work creatively, you also have to work patiently. Malaki ang pagtitiyaga na kailangan para makapagtrabaho at kumita at para umasenso. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Pagka daldal lang ng daldal, walang kita doon. Pero sabi, basta pinaghirapan mo, makakatiya ka, may kikitain ka dyan. Kundi man agad-agad, nagkakaroon ka ng economic foundation, nakaka-create ka ng image, and sa mga business, nagkakaroon ka ng mga contacts, may bunga ang mabuting pagtatanim. Proverbs 12:24, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. Marami nagre-reklamo. Bakit yung mga dating mahihirap, sila na ngayon ang mayaman? Sila na ngayon ang mga amo, yung palibasa masisipag. Wala namang biglang yayaman ang hindi masipag. Liban na lang nagsugal at biglang nanalo, pero na-maintain pa naman nila yon, yung napanalunan. Huwag kainggitan yung nakikita nating ginhawa ng mayayaman.
balikan, sundan ang landas na tinahak nila kung paano sila nakarating doon. Kung ano mga hirap ang kanilang mga dinanas at anong pagtsatsaga ang kanilang dinaanan. Pagka talaga masipag ka, magiging ending ikaw ang amo. Pag tamad ka, hindi ka creative, walang kwenta ang ginagawa mo, habang panahon na utos-utosan ka na lang, hindi ka umaasenso. Sa bagay, ang lahat naman utusan, kahit ka executive sa malalaking company, utusan din yun dahil may boss pa rin yun. Pero ang mahalaga, umaangat naman yung lagay mo sa buhay at mas iginagalang ka naman habang nagtatrabaho. Wala namang tao, walang amo. Di ba kahit nga presidente ng bansa may boss? Ganun talaga. Pero ang point, umaasenso ka ba? Dumadami ba ang naiuwi mo na profit from your labor? It's important to work creatively and to work patiently and to work well. It is a ticket to good life. Good life is not something that falls from heaven. It is earned. And behave decently if you're going to have a good life. Decente, marangal, magalang, kagalang-galang. Romans 13:13, let us behave decently. Attract decency. Kung ano, ang kilos ng mga tao sa atin, malamang yun lang ang ini-inspire natin sila na gawing kilos. We attract attention. But do you attract negative attention? Do you attract respect or disrespect? Kailangan yung kilos natin, ang ating na aakit ay magandang pagtingin, magandang impression, magandang behavior sa mga tao. And part of behaving decently is talk softly. And we're talking in terms of volume. Kailangan pagka nag-iisip ng tao, hindi mo maabala dahil ang lakas-lakas ng bibig mo. At merong isang dapat balikan ngayon ng mga tao, palibas at wala ng good manners and right conduct na subject sa schools, is in public places, talk softly. Bakit? Kung mapasok yung boses mo sa tenga ng mga hindi mo naman kausap, you're invading their privacy. Ang dami ngayon mga empleyado sa mga high-rise buildings, walang modo. Nasa elevator, daldala ng daldala na parang nasa sala nila. May kausap, dalawa sila o tatlo ang daldal-daldal. Yung mga ibang tao, tahimik, pumasok na yung boses nila sa tenga ng iba. Kawalang galang yun dahil anong ginagawa ng boses mo sa loob ng tenga niya? Hindi ka naman niya gustong pakinggan. Kaya mga dissenting tao, pag nag-uusap sa elevator, pagulong, or sandali lang naman yun, liban na lang 300 floors yung aakyatin mo, paano bang manahimik ka na lang muna, mamaya ka na magsalita? Lalo lamang nabubunyag ang kawalan ng saysay ng mga iniisip ng tao pag malakas sila magsalita. Dapat talk softly. At yung quality, yung content na pinag-uusapan, napakahalaga yan kung magiging successful tayo sa buhay at magkakaroon ng good life. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Pag gentle kang sumagot, either sa volume, sa speed ng boses, o yung content ng sinasabi mo, hindi magagalit sa iyo ang iyong kausap. And it is always to your disadvantage, maybe to your peril, pag nagalit sa iyo ang kausap mo. Kahit hindi mo siya boss, kahit hindi mo siya kilala, kahit kung sino lang siya dyan, nagalit sa iyo, kung sinaksa ka bigla. Kung may ginawang masama sa'yo o pinagbalakan ka, huwag na huwag kang manggagalit ng tao. At pinakamabilis manggalit ng tao ay mga sakit na sa salita, mga masasakit na salita. Yung nakaka-insulto, yung nakaka-challenge. So, a gentle answer turns away wrath. You will have a good life, you must know how to have a gentle answer, even to harsh questions. Do not return evil for evil. Hindi mo kailangang patulan ng mga tao kung wala silang modo, kung sila magaspang. Hindi mo rin kailangang maging katulad nila. Lalong-lalot may pinapahalagahan kang buhay, pangarap, plano. Ipoprotect mo yun na bigla na lang na nalagot ang buhay mo dahil nakipag-away ka sa walang kakwenta-kwentang bagay. Proverbs 25:15, through patience, a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone. Pag daw magaling ka magsalita, maayos kang
magkohorte ng iyong dila, kahit mga pinuno, kahit mga leaders, kahit mga mahala, ay pwede mong mahikayat na isipin o gawin ang ipinapaisip o ipinapagawa mo sa kanila. At kung gusto mo talagang bumali ng buto, ang gagamitin mo, hindi pamalo, hindi karahasan, kundi dahan-dahan, malumanay na salita. Yun ang talagang effective. Kasi yung nasasaktan sa dahan-dahang pagsasalita, yun ang tinatablan ng hiya. Yun ang nakakapag-isip-isip. Pero yung nagalit, dahil galit ka rin, hindi tinatablan yun. Nagiging defensive at magiging offensive, and it could be dangerous for you. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Yung slow to speak, hindi naman yung halika dito. Hindi naman ganun, no? Ibig sabihin lang, hindi ka agad-agad nagsasalita, nag-iisip ka muna. Pero pag nagsalita ka na, normal speed na. Pero huwag bubuka agad ang bibig, lalo galit. Kasi pag galit ka, pwedeng may masabi kang pagsisisihan mo. Bagamat may mga tao kung hindi ka pa nanggagalaiti, hindi tatablan, pero mas mabuti, especially when in doubt, to hold your peace. Do not hurt feelings. If you are going to have a good life, dress smartly. Hindi ka magkakaroon ng good life kung mukha kang basahan o mukha kang tiriringgay. Kailangan dress smartly. Whether you like it or not, sinusukat ka ng tao sa itsura mo. So huwag kang tamad na mag-ayos. Sabi sa Ecclesiastes 9:8, dress up, comb your hair, and look your best. Lalong-lalo ka kung iniwan ka ng asawa mo, tapos nangangayayat ka pa, mukha kang bangkay, yung damit mo, ang dumi-dumi na, hindi natatabla ng apoy, lalo kang iiwan. Pag nakita ka, sabihin, ay, talagang dapat nga palang iniwan ito. Pero kung ang ganda-ganda mo, magdadalawang isip na naman yan, pag hinayangan ka man lang. Sabi ng iba, looking good is the best revenge. Kung may umapi sa'yo noon, di magpaganda ka, kaysa magmukmuk ka sa iyong sariling mga kadiliman. You are measured by your looks, whether or not you agree with that. That is the way of the world. Kaya si Solomon na matalino, sabi niya, dress up, comb your hair, and look your best. At ang pinakamatalinong babae na binanggit sa Bible, the lady of Proverbs 31, verses 21 and 22, when it snows, she has no fear for her household. For all of them are clothed in scarlet. She is clothed in fine linen and purple. Sabi itong babaeng matalinong ito, na blessed na babaeng ito, maayos ang pananamit, tama, angkop sa panahon. Pag maginaw, may pangginaw. Pagka mainit, meron siyang mga maninipis sa kasuotan lamang at finest material. At hindi dahil siya ay nanghihingi. Dahil magaling siya magnegosyo, magaling siya maghanap buhay, magaling siyang kumita. Ang mga tao ay para mga pagong, sabi nga ni Jose Rizal, inuuri tayo sa ating talukab. So kung ano yung shell mo, yun ang nagiging value mo. Kaya alagaan ang sarili. Hindi mo kailangan maging mayaman para magpaganda. Kung ang hirap-hirap mo na nga, mukha ka pang mahirap, di lalo ka ng mukhang kawawa. Sino pa magtitiwala at kukuha sa'yo? Kaya mahalaga to look good. Hindi para magyabang, because God is God of beauty. At nilikha ka ng Diyos ng maganda. Ang mga damo nga na tinatapakan, ang gaganda. Ang mga halaman nga magaganda. Tapos ikaw na tao, crowning glory of God's creation, hindi nagsisikap, nagandahan ang itsura. It's important. Another step to good life is to earn honestly. Kailangan ng tao kumikita ng matapat at malinis. Liban na lang kay sobrang bata pa, o sobrang tanda na, o sobrang may sakit, dapat ang tao kumikita. Dapat kinikita mo ang iyong ginagastos. Hindi mo iniaasa sa iba. That is how to have a good life, not at the expense of others.
Sa Acts 20:33-34, sabi ni Paul, who was a missionary, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Bagamat ang mga lingkod ng Diyos ay entitled to the support of the people that they serve, sabi ni Pablo, bagamat entitled ako dyan, nagtrabaho pa rin ako. Pinaghirapan ko pa rin at kinikita ang ginagastos ko at ng aking mga kasamahan. Siya na nga na entitled na sa support ng mga tao, nagtatrabaho pa. Ano pa yung iba? Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. So yung mga biglang yaman na mali ang paraan, easy money, nawawala din agad. Sabi, pero pag pinaghihirapan mo, buong ayos mong ipinupundar ang iyong kabuhayan, magtatagal yon. Kasi yung pinaghihirapang income, minamahal, pinagmamalasakitan. Pero yung easy money, tinatapon din ng ganun-ganun lang. Kasi napakadali namang kitain. Very importantly, earn more than you need. Dapat ang tao kumikita para sa kanyang pangangailangan. Again, liban na lang kung sobrang bata pa, sobrang matanda na, sobrang may sakit, or inaalat lang sa mga panakanakang panahon. Kahit naman magaling ka, kung minsan wala kang kita, minsan ang negosyo mo hindi nagkiklik, aasa ka sa iba, pero paminsan-minsan, hindi yung habang panahon ka nakadagan sa iyong kapwa. But it's not only just earning, but you should earn more than you need. Goal ng tao dapat na makadiyos, hindi lang kumita, kundi kumita ng higit sa kanyang pangangailangan para siya may sobra at maibigay niya sa mga hindi kumikita dahil sobrang bata, sobrang matanda, sobrang may sakit, o sobrang inaalat. Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Goal ng mga anak ng Diyos na kumita ng higit-higit sa kanyang kailangan para meron siyang sobra na pwedeng maipangtulong sa iba. Maibigay sa mga dapat at kailangang tulungan. Kakambal niyan, if you're going to have a good life, spend wisely. Kailangan matalino ang tao sa paggastos. Hindi bulagsak. Isaiah 55:2, why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Natatandaan ko yung lola ko nung bata pa ako, minsan nasa isa kaming public place, tapos may nagtitinda sa kanya ng bubble gum. Lola, bubble gum. Sabi ng lola ko, bakit? Nakakabusog ba yan? It says a lot. Kasi sabi ng Isaiah 55:2, why spend money on what is not bread? In other words, why spend money on what cannot give your nutritional needs? Pero ang dami-daming ginagastos ng tao sa junk food na bukod sa hindi na nga nakakabuti, nakakasama pa. Kailangan, pag may ginagastosan ka, sulit. Meron talagang value na binibigay sa buhay mo. Proverbs 21:20, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp their own. So, wise ang pag-spend ng mga wise na tao. Yung dahan-dahan lang nilang ginagamit ang kanilang mga isusupply, hindi bigla-biglaan, one day millionaire, tapos bukas wala na naman, pulubin na naman. But they buy the best, although hindi nila inaaksaya. At may hiwaga pa ang spending wisely. Proverbs 11:24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Siyasatin niyo ang verse na ito. Meron daw mga tao na napakaluwag magbigay, magpamigay, pero walang tigil ng balik sa kanya ang pagpapala at pasok ng pasok ang pagpapala sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang kanyang pagbibigay at pamimigay, ikinalulugod ng Diyos. Kaya pinapalitan, binibigyan siya ng marami para marami pa siyang maipamigay.
Pero sabi, another person withholds unduly, but comes to poverty. Meron naman sobrang wais. Laging dapat siya ay lamang. Sobrang sweetik. Gusto niya lahat ng transaction. Siya yung winner. Kailangan pag bumibili siya sa'yo, wala ka nang tubuin. Mapabagsak niya yung presyo. Kailangan pag ginahire ka niya na magtrabaho, ang liit-liit ng bayad sa'yo at ang dami-dami mong gagawin. Yung napakakuripot niya, ang sikip ng paglabas sa kanya ng pera, akala niya dahil doon mananatili sa kanya yung marami, pero sabi, no. Maraming ganyang tao dahil hindi ikinalulugod ng Diyos ang paraan nila ng pagmemenos sa kapwa, ng hindi pagbibigay ng tamang dapat ibigay sa kapwa, sa kanilang katinoan, naghihirap din sila. Sabihan ng mga kabalintunaan ng buhay, these are the ironies of life. Somebody could be so generous in giving and yet keeps on amassing great wealth because God is pleased. And somebody could be so wais, ang ending niya, wala rin. Kasi hindi nakakalugod sa Diyos ang sobra niyang panglalamang sa kapwa at kakuriputan. And another step to a good life, 10 lang naman yung pag-uusapan natin ngayon. Marami pang iba. Save regularly and proportionately. Kailangan ng tao mag-impok. Kailangan mag-ipon ayon sa kanyang kinikita. Sabi ng iba, maganda daw na nai-save ng tao at least 10% ng gross income niya. Meron nakakasave pa more. Meron naman, kulang na kulang. Pero yung ideal is that people should be able to save at least 10% of what they make. 1 Corinthians 16:2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up. Of course, this one, ang context ito is going to be donated to the needs of the church. But the idea applies to all other aspects of our lives. That there must be a regular, scheduled way to save. Kasi dumadating ang mga pangangailangan, hindi mo alam. Pagka zero balance ka o negative pa nga, paano kung biglang may dumating pang extra needs? Proverbs 10:5, he who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Ang tao daw na gumagawa ng pera, kumakayod ng income sa panahon na pwedeng kumita, ay mabuti. Kapuri-puri. Pero yung panahon ng pagtatrabaho, panahon para kumita, wala man lang ginawa para maghanap buhay, kahiya-hiya daw yung ganon. At syempre, pag in-extend natin sa buhay natin yung schedule na yan, summer could be the best years of your life, your youth. Na habang malakas ka pa, kumikita ka pa, dapat marami ka nang kitain at may maipon. Kasi hindi lahat ng oras sa iyong buhay ay ganon. Darating ang iyong pagtanda na hindi ka na malakas, o baka hindi ka makatandaan, kasakit ka, hindi ka na rin kumita, wala ka malang naipon, wala ka naisuli, wala kang mabuting naitanim sa puso ng kapwa. Ano ngayon ang naasahan mo? Kaya mahalaga na tuwing may pagkakataon, tayo ay lumilikha ng income. With God's help, good life could be achieved, but it is earned and it is deserved. Enjoy a good life by living under godly, wise, and positive principles. God wants you comfortable. Gusto ng Panginoon ay maginhawa tayo sa buhay, higit pa sa pangangailangan ng ating tinatangkilik para meron tayo ay bigay sa kapwa. But we've got to be wise. Make the most of time. Kailangan mo magpalampas ng pagkakataon. At napakahalaga kung natin dadagdag ang patitinong tao sa mga panahon na ito, dapat may mga insurance. Although, syempre, pinipili ko dahil baka kama 1, 2, 3, baka mapeke ka, matakbuhan. But with prudent choice, dapat may insurance ka. Gusto mo, wala na akong pera, mag-i-insurance pa. Mas wala kang pera, mas dapat may insurance ka. Kasi paano kung nagkasakit ka, na hospital ka? Mabuti kung may bibenta kang kalabaw o bahay. Kung wala, anong gagawin mo? Mamamatay ka na lang unti-unti dahil hindi ka man lang makabili ng kailangan mong maggamot. Dapat ang tao may insurance. Sabihin ng iba, ay, bahala na ang Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng utak para ka mag-isip. Kasi maraming godly people na walang insurance, nagkakasakit din at namamatay sa sakit. Hindi naman sila pinaghihimalaan. Kailangan mag-isip ka. At yun ang himala.
na yung utak na ibinigay sa'yo ng Diyos, ginamit mo para sa panahon na pwede kang magsikhay, pwede kang kumuha ng insurance, kinukuha mo na para pag dumating ang panahon na kailangan mo, meron. But remember, kailangan matalino ka sa pagpili kasi maraming fly-by-night. Hindi pala mapagkakatiwalaan. But when there are rats in the ship, don't sink the ship. Just kill the rats. So kung may mga fake, mag-isip ka lang, pero hindi ibig sabihin, baliwala na yung buong industriya na yon. It's important. At ang insurance din natin are hearts of people who love us. People that we help in times that we can help. Sino nakakapagsabi kung darating ang panahon, ikaw naman ang mga ngailangan? Huwag kang laging wise. Walang may in love sa'yo. Walang magmamahal sa'yo. Lalo kung alam na alam nila na winawisan mo sila. Naghihintay lang sila ng pagkakataon na mabilat-bilatan ka dahil ikaw ay, ginantihan ka ng buhay. Importante, mabait tayo, generous, wise, nagsisave. And when you look good, you earn more. Pag kami mga nag-a-apply sa trabaho, ang kinukuha na nila, kung pare-pareho lang yung skill, the one who looks better. At hindi lang yung natural ganda ang pinag-uusapan, yung damit pananamit mo,